What we do here is go back. What is up mga partner? At nagbabalik ang partner ng bayan, Mr. Friday Motor Rides, na laging nagpapaalala sa inyong magstay sa inyong mga bahay. Nang sa ganun ay matapos na ang enhanced community quarantine, nagmamakaawa ako sa inyo at nagsusumamo. Namimiss ko na ang misis ko. Mabuti pa, gayahin mo na lang, humaya ka na lang, gayahin mo, mag-TikTok ka na lang sa bahay nyo. Mas okay pang maging corny kaysa maging pasaway, no? Welcome back mga partner sa ikalimang yugto ng Usapang Baguhan pagdating sa pagmumotor. Sa yugtong ito ay tatalakayin natin ang mga road traffic signs. Ang mga road traffic signs ay may karampatang parusa pag hindi mo sinunod ang regulasyon nito. Bago natin umpisahan ang discussion, tatanungin ko muna kayo kung alam nyo ba ang pinagkaiba ng line sa lane. Alam mo ba kung ano ang chevron? Hindi ko mo. Ba, ewan ko. Alam mo ba ang ibig sabihin ng signboard na to? Eto. Kung hindi mo pa alam ang mga signage na yon, dapat panoorin mo ang video na to. Majority ng mga traffic sign ay hindi naman mahirap intindihin. Unahin na natin ang regulatory sign. Ang regulatory sign ay may malawak na sakop. Ito ang regulasyon sa kalsada na dapat ay sinusunod ng bawat motorista, tulad na lang ng priority signs. In Tagalog, prioridad. Ano ba ang mga priority signs? Una ay ang stop sign. Pag nakita mo ang signage na to, huminto ka sa designated stop lane. Number 2 ay ang giveaway signage. Magbigay daan sa mga priority vehicles like ambulansya, fire truck, or police na rumiresponde sa krimen o na may hinuhuling pasaway na walang face mask. Under ng regulatory signs ay may direction signs or signage. This is all about direction. Like no turn signals, right or left, one way, kung saan hindi ka pwedeng sumalungat. Keep right, which is hindi naman mahirap intindihin. Merging traffic. Dapat ay alerto ka pag nakita mo ang signage na to, dahil baka biglang may sumulpot na sasakyan sa tabi mo. Under pa rin ng regulatory signs or signage ang prohibitive or restriction signs. From the root word of prohibit or restrict, ibig sabihin ay bawal. Tinagalog ko lang. Pag nakita mo ang mga signage na ito, ay iwasan mo. No? Like, itong signage na to. Japan. No entry. And no motorcycle allowed. Ito naman, no tricycle allowed. No pedestrian crossing. Oh, bakit may pedestrian crossing nakamotor tayo? As a concerned citizen, pag nakita mong bawal tumawid doon, bawalan mo yung nagtatangkang tumawid, no? Sabihan mo, partner, gumamit ka ng overpass o ng underpass. Kadalasan, sa tabi ng no pedestrian crossing ay may nakalagay na use the overpass. Next signage, ang no U-turn. Napakasimple. Bawal mag U-turn. Ito naman, ang no overtaking. Pag nakita mo ang signage na to, itatak mo sa utak mo o sa kukote mo na bawal mag-overtake sa parting to. Number 4, sa priority signs, ang speed sign o speed signage.
Pag meron kang nakitang ganitong signage, ibig sabihin, ito lang ang pwede mong takbuhin. Hindi ka pwedeng sumobra. At kapag ganito namang signage ang nakita mo, ang tawag dyan ay minimum speed restriction, o hindi ka pwedeng mas mabagal pa kaysa sa takbong ito. No? Nabubulol ako. Panglima, parking signs. Pag nakita mo ang signage na to, alam mo agad na bawal magparking. No? Pero dahil matigas ang ulo mo, nagpark ka pa rin. At pag nagpark ka, park like a boss pa. No? Ito pang isa. No stopping at any time. Matigas nga ang ulo mo. No? And do not block intersection. Mga partner, pag nakita mo ng mga signage na to, wag nang matigas ang ulo. Kasi kadalasan, sa tabi niyan, may signage din na nakalagay na tow away. May impound ang motor mo. Tapos, pag i-impound ang motor mo, ikaw pa tong galit. No? Pang-anim, miscellaneous signage. Ano ba ang mga miscellaneous signage? Example, no blowing of horns. Madalas kinakabit ito sa mga paaralan o sa mga malapit sa simbahan. Beware of pedestrian crossing, or kung minsan, beware of children crossing, na madalas mong makikita malapit sa mga paaralan. Dumako na tayo sa pang-7, ang mga warning signs. Ang ibig sabihin ng mga sign na ito ay sharp curve, right or left. Ito naman ang curve or curve approaching. At ito ang continuous curve. Yun ang mga sakop ng regulatory signs or signage. Dumako na tayo sa letter B, ang mga warning signage. Kunti lang to. Pag nakita mong signage na to, mag-slow down ka or wag kang magpatakbo ng mabilis sa may shoulder. Ang tawag dyan ay side road junction. Baka mamaya tumatakbo ka ng 80 sa may shoulder, may biglang lumabas sa may junction at nagpang-abot kayo. Ang tawag naman dito ay Y junction. Ito naman ang T junction sign o signage. Pag nakakita ka ng intersection signage, anong gagawin mo? Magdahan-dahan. Dumako na tayo sa letter C, ang advanced warning, o mas kilala din sa tawag na traffic control device signage. Yun! Ano-ano ba ang mga traffic devices na ito? Una, ang traffic lights. Pag nakita mo ang signage na to, ibig sabihin may traffic lights ahead. Meron ding stop sign ahead at give way ahead. Parang sa letter A lang yun, sa regulatory signage. Anyway, dumako na tayo sa letter D, road width signage. Pag nakita mo ang traffic device na ito, ang ibig sabihin niyan ay narrow road ahead. Ano ba ibig sabihin ng narrow? Makipot. Makipot. Ito naman, ang narrow bridge ahead o tulay. Makipot na tulay. At dumako na tayo sa letter E, road obstacle signage. Pag nakakita ka ng signage na ito, ang ibig sabihin niyan, uneven road ahead or malulubak na daan. Signage naman na ito, pag nakakita ka nito, ibig sabihin ay may hump ahead. Ito naman ang downhill signage. At syempre, kung merong downhill signage, meron ding uphill. Ito, alam mo ba kung ano to? Landslide prone area. Pag nakakita ka nito, ang ibig sabihin niyan, bawal mag-overtake. In Tagalog, bawal lumusot. Lumusot. Ito naman ay ang slippery when wet. Ito, beware animal crossing. At tapos na tayo sa mga signage. Marami pang signage at hindi naman sila mahirap intindihin. Dumako na tayo sa hazard markings o marker. These are used to emphasize the approaching hazard. Like chevron. Yung tinatanong ko kanina, ito yon. Ito ang chevron. Alam mo na.
These are used para i-guide ang mga motorista sa mga curve o sa mga papalikong daan. Next is pavement markings. Ito ay madalas natin nakikita sa mga highways. Example ng pavement markings, ang longitudinal lines, like center lane, yung mahabang puti na nagse-separate sa kalsada. Pag ganyan ang nakikita mo sa kalsada, ibig sabihin ay pwede kang mag-overtake. At syempre, with care. Next is ang lane line. Ang tawag dito sa nakikita mo ngayon ay barrier line. Yan ang double solid yellow lines. Pag nakikita mo ito sa kalsada, ang ibig sabihin niyan ay bawal mag-overtake. Saan mo ba madalas makita ang ganyang linya? Kadalasan, nakikita natin ang ganyang linya sa mga narrow road o sa mga two-lane na kalsada. Nakikita rin ito sa mga narrow bridges. Ang tawag naman dito ay single solid yellow lane. Pag ikaw ay nasa right lane at separated ang yellow lanes, ay pwede kang mag-overtake. Pag nasa right lane ka naman at solid yung yellow lane, ay hindi ka pwedeng mag-overtake. Ang tawag naman dito ay edge line. It acts a guide path. Ang tawag dito, dyan sa nakikita nyo, ay motorcycle lane. Ang hindi ko maintindihan, iba na nga ang kulay at may nakalagay na motorcycle lanes, ay hindi nyo pa rin sinusunod, no? Ang daming sasakyang dumadaan dyan. Pakiusap lang, sumunod naman tayo nang maiwasan ng mga disgrasya o sagian sa kalsada. Ito naman ang bus lane. Pag nakita mo to, huwag kang pupunta dyan. Motor ka sa motorcycle lane ka, dumaan. Ito naman ang pavement arrows. These are used to control lanes. At kulay puti ito. Madalas mo makikita sa mga expressway ito, sa mga exit o sa mga entrance ng expressway. Ito naman ang rumble stripes. Pag nadaanan mo ang rumble stripes, ay magbabibrate ang motor mo. Ganon. Pag nakita mo na ang rumble stripes, or kung hindi mo nakita pero naramdaman mo, ay mag-slow down ka na. Dahil sigurado, kasunod niyan ay may pedestrian lane. No? At trivia mga partner, ano, ang pedestrian lane na yan ay kung saan naglakad ang mga idol nyong Beatles. Ang tawag sa kalsadang yan ay Abbey Road. At bago matapos ang usapang baguhan natin pagdating sa pagmumotor na tungkol sa mga traffic rules, ay babalikan natin yung tanong. Anong pinagkaiba ng line sa lane? Tama. Ang pinagkaiba ng line sa lane ay ang lane ay part siya ng line. Pahala na kayo. Bago ko tapusin ang video na to, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, mag-like, mag-share, and comment #partner or #Mr. Friday. Baka ikaw nang mapalad na manalo ng spider helmet. Hanggang sa muli, ito po ang inyong partner, ang partner ng bayan, Mr. Friday Rides. Keep safe and always pray before you ride. Ciao!